sa Sabadong hapon o banggi. Hapon na po yan. And then ang worst na weather ay may experience ng late Saturday evening hanggang ng Domingo. And Domingong hapon, yaw na po yan sa may Pulilio Island. Malandfall na po sa may bisinidad kang Baler. So, yun po yan ang dadalagan naman yan kaning Bagong Rio. Ang nilalauman na turos kani pagkanin sa tuya, pagtama sa Catanduanes, it's either near super typhoon o pwede siya maging super typhoon nag-aagi siya sa mainit na kadagatan dito sa may east of Samar. Mainito mo yan ang oceanic heat content yan. So, once mag-agi dyan ng bagyo, automatic magkaigwa ng rapid intensification. Yan ang habuka sa mga alcohol na bagyo. At ang Bicol region ay makaka-experience ng duros na 60 to 100 kilometers per hour. Hindi po sa may area ng Eastern Albay, Eastern Sorsogon, ining Camarines provinces, at magiging mas makusog po na lampas sa Sangatus to more than 130 kilometers per hora sa may area po ng buong isla ng Catanduanes. At apektado po ang area ng Partido. So, ining coastal areas ng Partido ay makaka-experience ng pinaka makusog na lukos sa darakaning bagyong ini kapag ining direction niya ining matama sa Catanduanes at maluwastig sa may coastal areas o coastal waters ng Partido ay madadagos kung dagos-dagos ang higo niya. So maluwas ini sa may area ng mga Partido, mga bandang alas 2 hanggang alas 5 ng aga. Tapos mga alas 8, yaw na ini nasa Carculong, nasa may distansyang patlagta din sa mapa, ang distansya sa Siroma. Kasi ini ang pinakakaninya, mga bandang 7 or 8 a.m. Hindi po may distansyang 35 kilometros sa northern sirangan kang Siroma. At digdi po sa Ciudad ng Nada, hindi po may distansyang 75 kilometers po ang pinaka-closest sa bagyong Ineo kapag di mag-change ng direction. Yes, mga again, 75 kilometers northeast kang Ciudad ng Naga na maabot po yan ng alas 8 ng aga sa Domingo kapag di mag-change ng direction. So, we expect winds of more than 60 to 100 kph. At mas makusog digdi sa may Siroma, 100 hanggang duman sa pinaka makusog na dugos niya na 230 kph. Hindi kayo ang forecast ng Joint Typhoon Warning Center. Yun po yan ang medyo mamundong baketa. So this time, di pa rin nagsasakat ang mga models, and we have only 2.5 days. 2.5 days kasi early morning ini. Ang process support sa tuya. Bako ng Sabadong banggi, kundi morning ng Domingo. So yun yan ang winuwa kita digdi ng oceanic heat content na agyan yung sobrang init sa may east ng Samar. Baka maging super typhoon, yan ang data dapat pagkita na sana dahil. At dapat kasi delikadong maging kasing kusog siya ni Nina o ni Rolly. Yan ang pina-forecast ng mga weather agency.
So yun yan ang ang track ng pag-asa kasi bagong alas 11 sa digdi sa may Sorsogon naman, tapos mas bate. Ay, Sorsogon, Legazpi. So iba man ang tracking ninda, mas pag inuling mo itong multi-track sa website, sa Gabos, Katanduanes, yan, maabot na Domingong Amay. So let's see sa aga kung anong pagbabago. So it depends na yan. Kung di magluya ang high pressure sa taas, baka ang malalaga sa digdi ang Cebu, Leyte, Panay, and Negros. Kasi nailing ka na in the past, kung na nakita na experience na bagyo na minsan nadidelay ang pagsakat. Ini kaya pasubsubpe mo niya ng bagyo sa may high pressure sa taas. Now, it depends kung mahuri ang pagluya ng high pressure, madelay, baka delikado ining area ng Visayas. Kaya di pa sure ining track na pasiring Bicol, may Catanduanes, kaya babantayan tayo ni closely hanggang sa hapon, early, Sabado ng aga ang closest approach natin, mga early morning ng Domingo. So ining dalagan niyang iniyo mamamatian ta ang masungit na panahon sa kakambag ini. So Sabado pa pong late afternoon or evening. Kasi sa po siya nasa 400 to 500 kilometers lang ang diameter. So yan ang medyo kumbaga konting good news sa size niya. Tapos kaskas ang hero niya nasa 28 yan. And then pag-abi niya digdi sa sa Bicol, ang lang kaya kanin kung mag-slow down sa dikit. Ang forecast siya Bayman, dikit lang na maray, mag-slow down siya by 22 o 24 kph from 28. Dahil lang siya magpa-slow down from maray mas mahal yan sa tuya. So ang epekto sa tuya doon Sabado ng Banggi hanggang ugto ng Domingo hanggang ugto ng Domingo experience sa mga 12 oras na tapos yung pinaka-worst kaya siguro mga 8 hours ang early morning na yung Domingo hanggang so kaagid sa pag-agi kanto ni Holly kung nagnagamdaman mo si Holly ng 2020 ito ang pwede tayong experience na same daytime siya agi morning. So yan po ang tabayanan ta. Kaya ako ipapakitang 2.5 days antabay kung mag-change pa ang direction sana, mag-change pa ang tracking niya. So we'll wait and see. And sana din siya pakakusog. Sabi na lang yun mga bagyo. Hiling do, ining 4 na bagyong ining tapos siya naging typhoon. Tapos si Saro, may super typhoon, si Marce, si Ophel, naging super typhoon, 240. Tapos yung Saro, may potential man na maging super typhoon kasi anong nangyayari, aagihan mo niyan ni bagyong Manyi. Pepito. Mm-hmm. Hindi pa yan, may pang nakakaagit siya na bagyo. Ibig sabihin, mainitong talaga mga dyan. Kasi itong mga dating inaagihan ng bagyo sa taas, minsan malipot na siya. Kaya ang kusog niya dahil nag-aabot lampas hanggang 240 na o 120, 180 ni Nika. So, yan. So, ilingonta po ko ng for the next 2 days bago mag-rani sa tuya. So, mag-prepare po kita may mawawahan na ang prepare tayo kasing level ni Rolly. Yan ang medyo delikadong stem dahil taas at this time. Mm-hmm. So yun ang latest kung i-check ta itong ibang agencies like Japan Meteorological Agency, ang tracking sa bagyong si Manye ay medyo sinda lahat dito updated mo. Yeah, medyo lahos po dito sa tama si ibang models
Kaya ang agencies. Agency. Kasi mga weather agencies kaya itong Japan Meteorological Agency, kaya Typhoon Warning Center, bako yung mga models. Mga tao po, yung mga meteorologists na nagkikibo ng pali sa model. Pinocompile nila yung gabos Inapos yan guidance models. Pang-guide yan sa mga meteorologists para mapili ko kung saan talaga maagi. So, nag-decide ang GMA na hindi tayo siya maagi. So, medyo di pa nagmamatch gabos na agencies. So, ang Japan, maagi siya mga 150 kilometers northeast of Naga City. So, medyo may Jorarayo. Data much experience ang having focus ka ni. So, yan, ang medyo makanilang ining. So, likely sa Puya, Canadian sa area na yan, either Catanduanes o Digdiman sa kasi hindi ko pa nagkikibo itong software na i-upload ko itong mga models. May din ito kung silang tracking. Yung sigamit ko kaya katong nasa weather Philippines, gibo kami ng tracking chart na track ng bagyo tali sa mga reliable models na so far sa accuracy naman ng mga models ay ng mga tracking tali sa mga models na sa 85% accuracy within 24 hours and 48 hours na ginapag yun. So, yun po yan ang nailigtas sa bagyong ini. Pag inilingta naman yung ibang Asian agencies aside from Japan, papailing ko dikti yung patat mo na po okay, ang Beijing, China po yan, ang Taiwan, pareho tinda sa US yung Typhoon Warning Center. So medyo talaga ang tracking niya. Ang Hong Kong, ang kanina sa Japan. So ang Japan ang medyo kakayo sa Bicol ng 100 kilometers away from the track of the joint warning. So yun po yan ang Ladawan. Ang Pag-asa ang pinakababa dito sa may Albay at Sorsogon based sa advisory nila. Pero pag nagluwas ng bulletin, mga kaiba na rin sa tracking tayo. Dalagan na rin mga Asian agencies. So yan, talagang namimilig ko pa rin ang Bicol. Pag abot sa slight probability kang Rayon Bicol, hindi mo talandig. Kasi bago kaya ang Naga City, nasa 50 to 60% ang probability na tamaan kita. Dinadalagan ka ni bagyong iniyo. While ining area ng Catanduanes at Partido, nasa 60 to 70% ang probability na kaagyan sinda. So, yun ang ladawan kaning mga weather system. May latest na yan sa European model, yung ang slight probability. So, yan. Ang ibig sabihin ng slight probability, ini itong pag-agi ng bagyo within 120 kilometer radius, 50 kilometer radius bagay sa forecast. Although 2 days from now. So, ang latest niyan, ang Naga City at ibang parte po ng Camarines Sur ay nasa ang European model kaya sa Northern Tip of Catanduanes ang agit. So, kita ang Naga City nasa ilang naga. Sumout ko lang ito medyo magkadukot kayo itong mga colors ng mga percentage. Kaya dito sila na ilingon lang 40 to 50% po kita Naga City. Ang partido, European po yan, European. 42 European model 40 to 50. 50%. 40 to 50. Naga po yung tabi. Yun po. Ayun pa 2 days and a half pa. Kaya baba pa ang pinaka 90+% probability ako pa mas may dagat. So, pag mag-change ang tracking kani,
malangkaw ang percentage na kanita. Ang katanduanis mo niyan, nasa 60 to 70% na ang probability. Ang partido, nasa 50 to 60%. Ang Albay Ligaspi, pareho man 40 to 60%. So, yun po yan tamang tayo sa latest strike probability. Di pa rin naghihira 40 to 50% since kasaba mong aga. So, iliunta po sa aga. Hopefully, mag-shift ang tracking. So, iliunta kung madidelay ang pagsakat niya. Kung madidelay rin, malit mo may miligo po ining area po in Visayas. Kasi nagbababa siya, yung do. Ayan. Dahil yan sa high pressure. Dahil sa high pressure niya, tabi ano? High pressure yun. November na kaya po yan. November 14. And notorious yan sa mga bagyo talaga na tinatamaan nila. So medyo hababaan porsyentahe tabi, Mike, na magsakat siya dahil sa high pressure. Ang pinaka mangyayari na lang yan, baka lalo pa siyang magsubsob. Iyo. Kaya lang, siyempre, taman ako kung luya itong high pressure, masakat siya. Oh, yan, oh. So, it's better magsakat yung maray kaysa siyempre, hirak man ng mga kamabayan sa Visayas. Although hindi kita makaka-experience ng worst ng bagyo kung sa Masbate siya mag-agi. So, yun po yan. Kaya, ano pa po yan, 50% pa, 50-50 pa. Sa parang kasi talaga siya talaga agi sa aga tama-araw. Sa aga medyo malinaw-linaw na. Medyo malinaw-linaw na sa aga. Pinakamalinaw yan, Sabado na aga. Oo. Pero, digdi sa tracking niya ngunyan tabi, Mike, although itong inaasahan tang makusog na uran, mga Sunday morning, early morning na, di ba? Sabadong Banggi. Dahil Sunday yata, mga 12. Sabado ba? Sabadong Banggi. Sabadong Banggi. Pero iguan na kayo mga Hapon paguran. or Banggi. Paguran na ba? Mamati na kita na sa aga, sa agang o sa Sabadong aga? Mayo talaga. Hapon or Banggi. Sabadong aga, good weather pa po kita. Dahil sa dito yung bagyo. Good weather pa kita sa aga, sagod sa Sabadong aga. Kasamang Mike, pag naglog po siya at tiyan na alas 8 nin pagkabanggi sa par, ano ang kusog ni Pipito? Leon Tapurig diha. Ang kusog ni Pipito pag laog siya sa Philippine Air Responsibility, 10 to Gis. Kunwari 10. 110. Tapos alas 2 ang aga sa aga, 120 kph. Typhoon na po siya. So talagang... Ang pinakamasaklap, itong kanina sa Tuya, 230 kph. Super typhoon. Kasi ang US Joint Typhoon Warning Center 1 minute average, ang Super Typhoon Center 240. Ang conversion niya sa 10 minute average 185 sa Pag-asa. Ang Pag-asa match na ninda sa 1 minute average kasi 10 minute average yung ginagamit ng Pag-asa base sa World Meteorological Organization, pareho sila ng Japan. Ang US lang, itong National Hurricane Center sa US, pati yung Joint Typhoon Warning Center, nagagamit 1 minute. Kasi ang notion nila, bakit kukunin mo yung 10 minute average? Kailangan natin malaman yung real dose talaga ng bagyo. Diba? Kasi ang 10 minute average, okay lang yan pag-research. Pero pag gusto mo talagang on the dot, ano yung nag-feel ng tao, go to the 1 minute average. Ang China, 2 minute average eh. Ang gamit ng China. And then, ang Australia, 1 minute average eh. Kaya, yan, 1 minute sila. Kaya, masalang taon doon compared sa Pag-asa. Pero same lang po yan. At so, yun po yan ang dapat i-prepare sa paabuto na bagyo. Tapos ang uran, speaking of the rain, iliwata kung rin maabot digdiyo. Kasi nagbago yun ang forecast di ba? So tingnan natin yung pag-abot digdi ng uran. So ang rainfall posible bang uran maabot sa Tuya. Sa hapon ng Sabado, may mga tikit-tikit na po ng mga uran o cloudy pa lang. Pero itong pinaka sirkulasyon talaga ng bagyo, alas 7 ng bagyo, apunan na kita. Yan po ang 6 hourly rain amounts for 6 hours.
So, pwede kita maka-experience ng 50 to more than 100 millimeters, mga 50 to 200 millimeters ang pwedeng umanta kung ang track niya digdi sa may northern tip of Catanduanes o sa may Catanduanes mismo. And then, ang area ng partido, Catanduanes, pwede mag 200 to 300 millimeters kung oras. Partido. 200 to 300. Millimeters. Pag within 12 hours yan, pag aga ng bagyo. 12 hours. And then, nilalauman ang paghalik kang uran na daras ng circulation ng bagyo hindi hapon. Mga alauna, alas 2, alas 10. Okay na kita. Sunday. Improving weather na po ito. Sunday afternoon. So, Saturday evening hanggang Sunday noon or early afternoon. So, gaho lang man po natupin itong bagyong sinala na si Rolly. Di ba si Rolly, mga bandang ugtumay na baga. Nagtuninong na, nagsikap-sikap na dikit ang